One Punch Man Chapter 228 at ang title nga nito ay Life or Death. Nagsimula ang chapter mga tol sa laban ni Tatsumaki sa monster na aggregation ang pangalan na isang disaster level dragon. Nasabi niya dyan na hindi niya pwedeng hayaan na makapagtago ang kahit na isa sa mga ito at talagang hindi nga raw siya pwedeng magtira ng kahit na isang itlog ng mga insekto na yan. Wala na nga raw talaga siyang choice at mula nga dyan mga tol may kumapit ng isang insekto sa may hita niya kung saan parang nanginig nga siya dyan at diring-diri nga siya sa insekto. Dahil yan galit na galit si Tatsumaki mga tol, wag nga raw magyabang sa kanya ang halimaw na yan. Itinodo niya nga rito, umangat nga talaga ang buong city kasama ang napakaraming mga insekto na yan. Dinurog niya nga talaga lahat mga tol at dito isang haligi na lamang yung natira. Kung saan dyan nga nakaupo si Tatsumaki habang sinasabi niya na pointless daw ang pag-resist sa kanya ng monster na yon. At tuting na meron pa rin daw mga monster ang naniniwala na kaya siyang talunin ng mga ito sa dami ng bilang. Pero napaisip nga siya rito na baka raw ang distraction na yan ang goal ng monster na yon. Kung ganun, tagumpay nga raw ang mga ito dahil sa talagang durug na nga dyan yung city. Pero wala nga raw talagang choice si Tatsumaki kundi gawing abo ang buong city na yan. Meanwhile, dumating nga dyan ang isang helicopter kung saan sakay nga nito ang isang TV reporter. At biglang tanong nga dyan ng reporter kay Tatsumaki kung bakit hindi raw ito naghintay sa pagdating ng Neo Heroes at kung necessary ba raw talaga ang ginawang pagsira nito sa buong city. Mula nga dyan nag-init ang ulo ni Tatsumaki mga tol at talagang nagalit nga siya. At sabi niya nga dyan kung hindi niya raw ginawa yun, siguradong ang buong kontinente magiging pagkain na lamang ng mga insekto na yon. Huwag na nga raw magreklamo pa ang reporter na yan matapos niyang sagipin ang mga ito. Sabi naman ng reporter, matindi raw yung si Tatsumaki at parang wala man lang daw pakialam. Nagbanta pa nga dyan si Tatsumaki, magpatuloy nga raw ang reporter at talagang dudurugin niya raw ito. Sabay lipad niya nga dyan at talagang sumosobra na raw ang reporter na yan. Sabi naman ng reporter, kung tumatakbo ba raw yung si Tatsumaki? Pero talagang nagpatuloy ngang lumipad ng napakataas ito. So nagawa nga talagang matalo ni Tatsumaki mga tol ang napakaraming insektong monster na yon. Pero ang naging epekto naman ito ang pagkasira ng isang buong city. Kung iisipin wala namang aasahan sa mga Neo Heroes dahil sa siguradong hindi naman nila kaya ang ganung klaseng monster. At mukhang paglalong mas tumatagal nga mas lalong dumadami ang mga insekto na yon. Kaya tama lang yung ginawa ni Tatsumaki mga tol na talagang ubusin na nga lahat ng mga ito kahit na nga nadamay pa ang isang buong city. I think maaring bias lang din yung reporter sa mga Neo Heroes dahil na rin sa sitwasyon ngayon ng Hero Association. Anyway, dito mula sa napakataas nag-iisip nga si Tatsumaki. Okay nga lang daw talaga siya pero yung mga infrastructure sa city na-reach na yung limit. Kung hindi nga raw sila magkakaroon ng preventive measure against sa mga monster attack baka hindi makasurvive ang humanity. Bali patuloy kasi mga tol yung pagdami ng mga monster na nagsisilabasan at talagang napakalalakas pa ng mga disaster level ng mga ito. Tulad na lamang ngayon na parang 5 disaster level dragon nga yung nagpakita. At bukod pa nga ron mga tol yung mas mababang rank na monster na talaga namang peligro nga sa sangkatauhan. Anyway, cut nga rito sa LCD kung saan iniilagan nga ni Blue ang atake sa kanya ng kalaban niyang monster. Napakabilis niya ni Blue at talagang naiilagan niya nga ang mga binubuga na yan. Pero makikita natin dito na mukhang matinding asido nga ang binubuga ng monster. Dahil sa talagang tunaw nga yung sasakyan dyan at kumuguho yung mga building na tinatamaan. At dito ipinakita na nga mga tol ang napakatinding monster na yan. Napakalaki nga nito at mas malaki pa sa mga building. At ang pangalan nga ay Il Dragon, isang disaster level dragon. Dito nakakapit nga si Blue sa isa sa mga building pero bigla nga siya yung binugahan ng napakatinding parang asido ng Il Dragon na yan. Nakailag naman dyan si Blue mga tol pero talagang grabe nga ang nangyari sa building. Natunaw nga talaga ang tinamaan ng atake ng monster. Habang nasasabi nga rito ni Blue na isang pagkakamali niya lang daw talagang matutunaw siya. Cut naman dito mga tol sa T-City kung saan isang napakatinding pagsabog nga yung nangyari dyan. At dito makikita natin na talagang bagsak nga si Genos mga tol. Nasabi niya nga dyan na natalo niya ang monster pero talagang napakatinding laban ang nangyari. Finally nagawa niya na nga raw matalo ang isang disaster level dragon ng mag-isa at kung ganun talagang lumalakas raw siya. Pero yung mga lumalabas nga raw ng mga monster talagang patuloy nga rin ang paglakas. Kaya para bang wala rin daw siyang nagiging progress. Dito naman pinakita nga ang mga civilian at nasabi nga nila na tumigil yung paglindol. At kung ganun talagang naubos na nga raw ang mga monster. Tinalo nga raw ni Demon Cyborg ang mga devil na yon pero talagang napakatinding nga raw ng kalagayan ngayon niya ni Genos. At kung okay lang ba raw kaya ito?
dito. Pasalamat na nga lang daw sila at talagang nagawa raw manalo ni Genos. May nagtatanong pa nga kung buhay pa ba raw yang si Genos. Mukhang nasaktan nga raw ng matindi ito at talagang nag-aalala sila. May nagsabi naman dyan na ano nga raw ang gagawin nila kung may natitira pang mga monster. Araw-araw nga raw ganyan na yung sitwasyon nila kaya mukhang kailangan nila ng bilyong buhay para makasurvive. At may nagsabi nga rin dyan na dumating na raw ang mga new heroes. Habang si Genos nga rito iniisip na talagang kailangan niya raw maging malakas, isang napakalakas. So kada laban mga tol, talagang ganito nga yung nangyayari kay Genos. Nagagawa niya namang manalo somehow pero to the extent na talagang halos sira na nga talaga siya. Ayaw kong isipin pero baka mamaya may kaugnayan ito kay Dr. Coseno. Webcomic spoiler nga yun at syempre hindi na nga natin yun i-discuss dito sa manga. So bali ayun nga lang nga po ng video natin mga tol. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video ito, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!